Ikinadismaya ng ilang grupo at mga manggagawa ang pansamantalang pagpapatigil ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na dagdag minimum wage sa Metro Manila. Ang mga susunod na hakbang ng Department of Labor and Employment para matuluyan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Pera na, naging bato pa. Pinatitigil kasi ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners sa bisa ng isang temporary restraining order hanggang August 13. Inisyu ng Pasig Regional Trial Court ang TRO, bunsod ng pagtutol dito ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Magreresulta raw kasi ito sa mas mababang kita ng mga negosyo, pagbabawas ng mga trabahador, posibleng pagsuspindi ng operasyon o tuluyang pagsasara ng kumpanya. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ng mga apektadong manggagawang nakausap namin. Sana hindi na lang nag-declare na merong dagdag na sahod, 'di ba? Para hindi naman nag-e-expect ang taong bayan. Ganun na nga lang kaliit yung tapos binawi pa, di parang ang sakit kaya. Nakaka-disappoint po na yung pagtsatsaga ko po, ma'am. Parang mababaliwala po ulit, tapos baka po matuloy po ulit yung pagre-resign ko, ma'am, kasi malaking bagay kasi yun, ma'am, yung pagtaas. Araw-araw ka na nawalan ng 1 kilong bigas at the very least dun sa budget mo. Bagamat nirerespeto raw nila ang desisyon, nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng National Wages and Productivity Commission sa Office of the Solicitor General na tumatayong legal counsel ng ahensya para sa mga susunod na hakbang. Talagang nalulungkot, lalo na po kami kasi alam ko po na kami ay dumaan sa proseso. It was a discussion among the members of the board, and all were given the opportunity. Tinalakayin po namin ang iba't ibang positions, comments ng labor, ng employer, as well as the government. And we are confident of the fact na we followed due process and we followed the process as provided in the guidelines for the minimum wage fixing. Sweldo pa naman ngayong araw. Pandagdag daw sana ni Joanne ang dagdag sahod sa gatas ng kanyang baby. Ginost na naman kami. Siyempre nakaka-disappoint po talaga kasi siyempre inaasahan namin na mataas yung bilihin, sana makakatulong yung 60 pesos. Ikakaltas pa pala yung dinagdag na yung 60 pesos. Eh di yung OT namin, may bawas din yun, may bawas din yung per hour namin. Pero paglilinaw ng DOLE, dapat pa rin ibigay ang dagdag sa mga araw bago inilabas ang TRO. Meron ng vested right yung magagawa namin. So, hindi na dapat isauli yun. Lalo na ngayon, payday ngayon. Oo nga. Payday ngayon. So, hindi na dapat isauli yun. Kasi at the time it was prepared and at the time it was received, wala pang order yung National Wages and Productivity Commission na suspended. Nasa 1.4 million na mga minimum wage earners ang maapektuhan na desisyon ng korte. Kaya naman sa mga susunod na araw, magsasagawa raw ng kilos protesta ang mga labor groups, kabilang na ang kilosang Mayo 1. Kasabay nito, nananawagan sila sa Department of Labor and Employment na patuloy na ipaglaban ang dagdag sahod sa mga manggagawa. Kinukondina namin yung TRO ng Regional Trial Court sa Pasig. Dapat i-assert ng Department of Labor ng Regional Wage Board yung kanilang kapangyarihan batay sa batas na ipatupad yan. Dapat magsalita talaga dito si Bongbong Marcos. Paliwanag ng RTWPB-NCR, NWPC dapat ang magre-review kung may apela sa dagdag sahod. Hindi rin malinaw sa kanila kung bakit na TRO ang pagpapatupad sa buong NCR, gayong sa Pasig lang naman nakahain ang kaso. Sabi ko nga po namin, it's supposed to be between the parties, but we defer to our council, to the OSG po as regards yun pong implementation, itong order na to. Hindi ko rin mawari, maintindihan, kasi ang proseso namin ay from regional trial RTWPB ay pupunta po sa NWPC. Yun through appeal po. So, yun kung meron hong grave abuse of discretion on our part na meron kaming hindi sinunod sa guidelines ng minimum wage fixing.
Ang mga hospital workers na ito nag-noise barrage sa UST. Paiimbestigahan raw ng kamanggagawa party list ang pakikialam ng Pasig RTC sa wage hike at pagsapaw sa poder ng wage board. Ang nakasulat sa RA 6727 at sa Labor Code, yung exclusive jurisdiction sa pagtatakda ng sahod nasa mga regional wage boards. So kung merong apela, yung halimbawa mga negosyante, dapat ang pupuntahan nila National Wages and Productivity Commission, hindi sa RTC. So pinangingibabawan, pinangihimasukan ng Pasig RTC Branch 152 kung ano yung nakasulat sa batas. This really merits a congressional inquiry. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.